Ginupitan ko ng kuko sa kamay at paa sa Christian. Natutuwa ako na kahit hindi siya komportable sa akin, hinayaan lang niya ako. Tahimik lang siya at panakanakang napapatingin sa akin. Ayan, okay na. Nakangiti ko siyang binalingan. Pangatlong araw niya ngayon dito sa ospital at bukas baka makalabas na siya ng ospital. Walang kurap siyang nakatingin sa akin kaya napaiwas ako ng tingin. Nakaramdam ako ng pagkailang. Ganito palang pakiramdam ng nabibigyan ng atensyon mula sa lalaking mahal mo. Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa kanyang kamay. Umilig lang siya at hindi pa din inaalis sa akin ang kanyang paningin. Gusto mo bang ipagbalat kita ng prutas? Nakangiting tanong ko. Marahan siyang tumango. Akala mo tuloy pipisiya. Ipinagbalat ko siya ng apple at orange. Ipinatong ko sa bed table ang mangkok na pinaglagyan ko ng prutas at bumalik naman ako sa sofa upang ayusin ang ilang mga kalat. Pero tinawag niya ako. Hindi mo ba ako susubuan? Tanong niya na ikinakunat ng noo ko. Bakit ko naman siya susubuan? Magaling naman ang kamay mo Sagot ko naman habang nakanguso. Masakit pa kaya? Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo pero kahit na ganoon, nilapitan ko pa din siya. Sa totoo lang, kamutik na akong maglayas kagabi. Nagpunta na naman kasi si Chloe habang tulog ako. Pakiramdam ko tuloy pinagtataksilan ako ng aking asawa. Pero kahit na ako naman ang totoong asawa, hindi ko naman sila kayang pigilan dahil baka ipamukha lang nila sa akin kung ano lang ako sa buhay ni Christian. Kaya ngayon hindi ko maunawaan ang kadramahan niya at kailangan ko pa siyang subuan. Siguro nakokonsensya siya sa ginagawa niyang pagtataksila kaya kunwari sweet-sweetan siya sa akin. Akala yata niya wala akong alam. Tumabi ako sa kanyang upuan para pakainin siya. Sinubuan ko siya ng slice na apple. Tell me, anong klase akong asawa? Tanong niya sa akin na hindi ko inaasahan. Dati ni ayaw niyang makapag-usap sa akin pero ngayon siya pa mismong kumakausap sa akin patungkol doon. Nag-isip ako na ilang sandali dahil wala naman ako mabuting alaala tungkol sa isang taon na pagsasama namin. Kaya hindi ko alam kung tama bang sagutin ko pa ang tanong niya. Masungit, cold, distant. Prangkang sagot ko. Hindi siya nakapagsalita agad. In love with someone else. Napawang ang kanyang labi at ilang sandali pang nag-isip. Anong klase kang asawa? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali. I don't know. Ikaw lang makasasagot niyan. Sabi ko naman dahil hindi ko din alam kung paano ko i-describe ang sarili ko bilang asawa niya. Paano mong natiis na makisama sa akin kung basungit ako sa'yo? Cold at distant. I don't know, Christian. Basta lumipas na lang ang mga araw at hindi ko na malaya na 1 taon na palang nakalipas. Bakit mo pala natanong? Muli ko siyang sinubuan. Na-curious lang ako. Buti hindi mo ko iniwan? Tumawa ako. Masukista siguro ako. Sa halip na umalis at iwanan ka sa kabila ng pakikitungo mo sa akin, pinagsiksikan ko pang lalo ang sarili ko sa'yo. Ngumiti ako pero hindi yun matamis na ngiti. May lungkot sa aking mga mata na kahit na may amnesia siya, batid kong kita niya ang pait at kalungkutan doon. Nakalimot lang naman siya pero hindi siya bulag. Alam mo sa totoo lang, nasasaktan ako na kahit nagka-amnesia ka. Ako lang na asawa mong nakalimutan mo. Tumigil muna ako sa pagsasalita upang pakalmahin ang aking sarili. Nanginginig na kasi ako at ilang sandali pa'y hindi ko naman na mapipigilan na ang pagbulusok ng aking mga luha. Huminga ako ng malalim at pinilit na ngumiti. Magpahinga ka na. Kailangan mo magpalakas. Kinuha ko ang mangkok saka ito dinala sa sink. Alam kong nakatitig pa din siya sa akin kaya magbibisi-bisihan na lang muna ako. Ayoko makitang awa sa kanyang muka. Ayokong kaawaan lang niya ako. Kinagabihan dumalaw ulit si Chloe. Gising ako at hindi na ako nagpanggap ulit na tulog. Lalabas na lang muna ako. Sabi ko, mas maigi nang lumabas ako upang hindi ko marinig ang kanilang usapan. Nagpahangin muna ako sa labas. Naupo ako sa bench habang binibilang ang mga bituin sa langit bilang pagpatay ng oras. Hating gabi na nang bumalik ako sa silid. Nandoon pa din si Chloe. Katabi niya sa kama si Christian at kahit na nagbukas ang pinto hindi man lang talaga siya nagtangkang lumayo sa pagkakalingkis sa aking asawa. Ang lakas ng loob niya, para bang ako na lang ang nahiya. Hindi ko sila tiningnan. Dumiretso ako sa banyo at nang lumabas ako'y dumiretso na ako sa sofa at nahiga. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinilit na matulog. Kahit pa halos magibang aking dibdib sa labis na pagpipigil sa nagpupuyos kong damdamin.
Ang sakit-sakit na talagang harap-harapan na nila akong pinagtataksilan. Hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Akala ko doktor o nurse lang ang dumating pero narinig ko ang galit na boses ni na mommy at daddy. "What are you doing here?" Sigaw ng biyanan kong babae. "Mga walang hiya kayo, hindi nyo man lang nirespeto sa Sheena. Ang kapal na mukha nyo, ang bababoy nyo." Sa mga sinabing iyon ni mommy, tuluyan ang bumuhos ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na din napigilan ang paghikbi. Tinalakbong ko na lang ang kumot at nagpatuloy sa pag-iyak. "Get out! Umalis ka dito!" Nanginginig na sigaw ni mommy. "Maghihiwalay na din naman po sila," sabi ni Chloe. "Sino may sabi na maghihiwalay sila? Hindi yan mangyayari. Usapan namin ni Christian, ihiwalayin niya sa Sheena kapag nakaisang taon na sila. Ako po mahal ng anak niyo at hindi ang uli lang iyan." Narinig ko ang malakas na sampal na iginawad ni mommy kay Chloe. "Mommy!" Awat ni Christian sa kanyang ina. Mabilis akong bumangon at pumagitna na din sa kanila. Niyakap kong aking biyanan. "Tama na po, mommy." Pinakalma ko siya dahil baka kung mapano siya. Galit na galit siya. Pulang-pulang kanyang mukha. Mabuti na lang talaga at naka-private room kami. "Umalis ka na!" Sigaw ulit niya. Umalis naman si Chloe. Dinig ko pa na tinawag siya ni Christian pero tuloy-tuloy na itong lumabas ng silid. Inalalayan ko na maupo si mommy sa sofa. Binigyan ko siya ng isang basong tubig. Ang aking biyanan na lalaki ay nasa pintuan, nakapamewang at pinapakalma din ang kanyang sarili. "Ano pong ginagawa niyo dito?" Tanong ko kay mommy. "May nakapagsabi sa amin tungkol sa pagpunta-punta ni Chloe dito. Hindi ka man lang pumalag. Sana nagsabi ka din sa akin." Umiiyak niyang sambit. Mas lalo pa akong naiyak dahil sa ipinapakitang malasakit at pagmamahal sa akin ng aking in-laws. Niyakap ko na lang siya. "At ikaw, Christian, I don't even know you anymore." Baling naman niya sa kanyang anak. "Kung hindi niyo sana ako pinilit na ipakasal sa kanya. Hindi, shut up! Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Christian. Hindi mo alam." Nanginginig ang katawan ni mommy. "Umuwi ka na lang po siguro muna, mommy. Magpahinga ka, baka mapaano ka. Kumalma ka na po. How can you be so calm, Iha?" Niyakap niya akong muli. "Kay Damien ka lang sana namin noon ipinakasal." Sabi pa niya. Si Damien ay pamangkin nila, anak ng panganay na kapatid ng aking father-in-law. Mabait iyon at masiyahin. Hindi gaya ni Christian na akala mo'y laging galit. Pero si Christian ang mahal ko. Pero kung hindi nangyari yung nangyari ng gabing iyon, baka nga inreto ako ni na mommy kay Damien. Sa kabila ng nangyari kagabi, inasikaso ko pa din si Christian. Pinakain ko siya at tinulungang magbihis. Nag-go signal na ang doktor na pwede na siyang umuwi kaya inihintay na lang namin na masettle ang bills niya. Nakaupo ako sa sofa habang si Christian naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang kapatid ay nasa hamba ng pinto at tila ba nakikipagparamdaman sa amin. Pansin kong paninitig ni Christian sa akin pero ni minsan hindi ko siya sinulyapan. "Let's go," sabi ni mommy. Hawak na niyang resibo at ilang reseta ng take-home medicine ni Christian. Sa kanyang likod ay may nakasunod na nurse na may tulak-tulak na wheelchair. "Sa bahay na lang kayo umuwi habang nagpapahinga ako," sabi ni mommy. Hindi ako sumagot at hinintay ko sa Christian na magreklamo pero tanging buntong hininga lang ang sagot niya. Inalalayan siyang sumakay sa wheelchair ng kanyang kapatid. Nauna na siyang lumabas ng pinto habang tulak ng kanyang kapatid ang wheelchair. Pilit akong nginitian ni mommy. Inakbayan niya ako at iginiyang palabas. Hindi pa din ako nagsalita dahil sobrang dami kong iniisip. Sa mom at dad naman ay pansin kong madalas nilang pagsulyap sa isa't isa. "Sa guest room na lang kayo mag-asawa. Kailangan magpa-araw ni Christian sa umaga. Kaya mahirapan siya kung sasalid niya sa taas kayo matutulog na mag-asawa," sabi ng kanyang mommy pagdating namin sa kanilang bahay. Walang nagsalita sa amin ni Christian. Ang lalim ng iniisip niya at mula kanina wala siyang sinabi na ni isang salita. Mas mabuti na siguro iyon kaysa ikasasakit lang naman ng mga taong nasa paligid niya ang sasabihin niya. Sumunod ako sa kanya sa guest room. Tinulungan siya ng nurse na lalaki na mahiga sa kama. Kinuhanan siya ng kanyang mga magulang ng personal nurse upang hindi ako mahirapan sa pag-aasikaso sa kanya. Sa ngayon hindi ko alam kung hintayin ko pa ba na gumaling siya na gaya ng orihinal na plano ko o aalis na lang ako. Total may pwede naman akong puntahan.
Thanks to Shell, kahit kailan hindi siya nakalimot na kumustahin ako. Naupo ako sa sofa, ipinikit ko ang aking mga mata upang makapag-isip ng maayos dahil gulong-gulo na talaga ang aking isipan. Bumuntong hininga ako at nang magmulat ng mga mata, nakita ko na nakatuon ang mga mata sa akin ni Christian. Sinalubong ko naman ang mariin niyang titig. Hayaan mo ko maging asawa sa iyo sa loob ng 1 buwan, Christian. Sabi ko habang seryosong nakatingin sa kanya. Umawang ang kanyang labi pero hindi agad nakapagsalita. Kinunot niya ang kanyang noo. What do you mean? Ngumiti lang ako. Hayaan mo kung maging asawa mo. At kung hindi mo talaga ako magawang mahalin sa loob ng 1 buwan, aalis ako at hindi na ako kailanman magpapakita pa sa'yo. Nakangiti kong saad, kahit na parang binabara na ang aking puso. Kumunot pang lalo ang kanyang noo, bagya din gumalaw ang kanyang panga. Maging ako'y nalito tuloy sa kanyang reaksyon. Ngumiti ako. Magiging malaya ka na after 1 month. Pwede mo nang pakasalan ng babaeng mahal mo. Tumayo ako. Magdial ka na lang sa telepono kung may kailangan ka. Bilin ko sa kanya dahil para akong sinasakal. Lumabas muna ako saglit sa guest room upang makahinga. Nagpunta ako sa hardin para makapagpahangin. Namumukadkad na mga tanim na bulaklak ni Mommy kaya nalibang akong pagmasdan ng mga ito. Kinalat ko ang paningin ko sa buong paligid hanggang sa labas ng mansyon. Mamimiss ko ang bahay na ito. Ang pamilyang nagsilbing pangalawang pamilya ko, ang naging tahanan ko ng ilang taon. Anong gusto mong kainin? Tanong ko kay Christian nang magising siya ng hapon. Naglapag ako ng 1 basong tubig sa maliit na lamisita sa gilid ng kama katabi ng tubig dahil iinom na siya ng gamot. Pero kailangan munang may laman ng tiyan niya bago siya uminom ng gamot. Paano kung after 1 month? Hindi niya tinapos ang kanyang sinasabi. Nagkatinginan kami. I love. Sagot ko. Sakaling hindi mo pa din ako magawang mahalin, aalis ako. Sapat na sa akin na hayaan mo kung maging asawa mo sa loob ng 1 buwan. Hayaan mo kung gampanan ko ang pagiging asawa ko sa iyo. At ganoon ka din sa akin. Be husband to me. Kahit sa maiksing panahon lang. Habang sinasabi ko ito parang pinipilipit ang aking puso. Okay. Maiksi niyang sagot. Salamat. Ngumiti ako. Winaksi ko ang mga negatibong bagay na bumabagabag sa aking isipan. Gusto kong mapuno ng masasayang alaala ang huli naming pagsasama. Hindi maganda kung magdadrama na naman ako. Ayokong kaawaan niya ako. Ayokong mairita siya sa pag-iyak-iyak ko. Nakakapagod na din magdrama. Nakakapagod ng umiyak. Gusto mo ba ng sopas? Nagluto ang cook. Okay, mamayang gabi gusto ko ng chop suey. Napangiti ako. Chop suey yung una ko niluto noon nang mapadpad ako sa pamamahay nila. Sabi ni Mommy at Daddy masarap daw ako magluto ng chop suey. Kunin ko na lang muna ang pagkain mo sa kusina. Iutos mo nila sa mga maid. Pigil niya sa akin. Samahan mo akong manood ng basketball game. Hindi naman ako mahilig sa basketball pero dahil siya naman ang kasama kong manonood, tsak na may enjoy ko. Habang nanonood, sinusubuan ko siya. Akala mo bata dahil gusto pa talaga niyang subuan ko siya. Hindi naman ako nagrereklamo. Natutuwa pa nga ako na hinahayaan niyang subuan ko siya ng pagkain. Pakiramdam ko tuloy tunay na kami mag-asawa. Bakit hindi ka kumakain? Tanong niya. 1 mangkok lang ang hiningi ko sa maid dahil siya lang naman ang kakain. Mamaya na, kakain ako sa kusina. Sagot ko't muling iniumang ang kutsara sa kanyang bibig. Kinuha niya ang kutsara na hawak ko. Nilagyan niya ito ng supat ako naman ang sinubuan niya. Hindi ko inaasahan ang kanyang gesture kaya hindi ako agad nakagalaw. Say Anya. Kinagat kong ibaba kong labi bago ko ibinuka ang aking bibig. Ngumiti siya. Muli niya akong sinubuan. Ano ba yan? Reklamo niya. Sinubuan ka na ngayon, kalat mo pa din kumain. Pinunasan niya ang gilid ng aking labi. Nang mapansin ang pamumula ng aking mukhay na pangisi siya, sinubuan niya ako hanggang sa maubos ang tara niyang sopa sa mangkok. Binigay ko na din sa kanya ang kanyang gamot upang mainom niya at nang matapos ang kanyang pinapanood, nagsabi siya na iidlip muna siya. Iniwan ko na din muna siya para mailabas ko ang aming pinagkainan. Nakangiti ako nagtungo sa kusina. Hindi talaga ako makapaniwala sa kanyang ginawa kanina. Nakakapanibago din ang pakikitungo niya sa akin. Nang mailapag ko sa sink ang tray, nakapako ang aking dibdib na kanina pa malakas ang kabog. Huminga ako ng malalim. Napasubo ata ako sa hiniling sa kanya. Baka mas lalo ako mahirapang umalis kapag kailangan ko nang umalis. Masarap ba? Tanong ko
ko kay Christian kahit nakitang-kita ko naman sa kanyang reaksyon na nasarapan siya sa luto kong ulam. Ngumiti siya at tumango. Nalulok niya ang pagkain at muling umanga. Sinubuan ko naman siya. Ganado siyang kumain kaya hindi ko mapigilan ang pagsilay ng matamis na ngiti sa aking mga labi. Bakit pala hindi ka kumakain? Tanong niya. Muna ka na kumain dahil hindi pa naman ako nagugutom. 6:00 pa lang kasi ng hapon. Kailangan niyang uminom ng gamot kaya nauna ko na siyang pinakain. Dapat on time ang pag-inom niya ng gamot. Nagda-diet ka ba? Ang dami naman tanong ng lalaking ito. Hindi naman. Sagot ko. Payat mo na kaya? Anong payat? Saksi kaya ako. Umusok at pinigil ang mapairap. Ang payat ay si Chloe. Gusto ko sabihin kaso pinigilan ko. Ayokong isingit ang pangalan ng kanyang kabit. Ayokong buksan ang topic patungkol sa kanya at baka maalala na naman niya ito. Ngumuso siya at pinagmasdan ako. Bakit hindi ba ako sexy? Tinasan ko siya ng kilay. Ngumiti lang naman siya. Ewan ko sa'yo. Last na. Sabi ko sa kanya. Naubos na ng baby damulag ang pagkain na hinanda at niluto ko para sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang kanyang mga gamot para mainom na niya. Pumasok naman ang nurse upang alalayan siyang magpunta ng banyo para makapaglinis na siya ng katawan. Ako naman ay muling inilabas ang kanyang mga pinagkainan. Kumain na din ako. Sensitive si Christian sa ingay kaya dapat kapag matutulog na siya, nakahiga na din ako kahit maaga pa. Nakaupo siya at nakasandal ang likod sa headboard ng kama nang pumasok ako ng silid. Nanonood siya ng movie pero saglit na ibinaling sa akin ang kanyang mga mata. Napapadalas ang paninitig sa akin na lalaking ito. Ano kayang iniisip niya? Nagagandahan kaya siya sa akin? Ay, wish ko lang talaga. Nangangarap na naman ako ng gising. Kumuha ko ng damit sa cabinet. Saka ako pumasok ng banyo. Naligo ako at nagbihis na din sa loob ng banyo bago ako lumabas. Patay na ang TV pero si Christian ay nanatili pa din sa pagkakaupo niya sa kama. Kumuha ko ng unan at kumot sa cabinet bago naglakad papuntang sofa. Bakit sa sofa ka matutulog? Tanong ni Christian na nakapagpatigil sa akin. Saan ba dapat? Tanong ko naman. Sa sofa naman ako natutulog kahit sa bahay mo. Hindi ba tayo nagtatabi sa kama? Inosente niyang tanong. Kumunti ko nang makalimutan na may amnesia nga pala siya. Hindi. Pinilit kong umiti. Natigilan siya pero nanatili lang siyang nakatitig sa akin. So, bumuntong hininga siya. The bed is huge. Kasya naman tayo. Pwede ka dito sa gilid ko kung hindi ka komportable na katabi ako. Ngumuso siya sabay iwas ng tingin. Wow ha, ako pa talagang hindi komportable na katabi siya. Litong-lito na din tuloy ako sa setup namin dalawa. Ano ba tong kinakaharap kong sitwasyon? Pakaramdam ko tuloy mas pinapalala ko lang ang sitwasyon ko. Why am I staying? Gusto ko ba talaga magstay pa na 1 buwan para lang makapagpakasawa sa kanya? At bandang huli masasaktan lang naman? Tumikim siya nang hindi pa din ako kumilos. Akala ko ba, oo na. Sige na, musod ka na doon sa dulo. Sabi ko. Hindi talaga ako sanay na makatabi siya kahit naasawa ko siya dahil hindi naman ganito ang setup namin dati. Umusod naman siya pero konti lang. Nahiga din ako pero sa gilid lang talaga. Nakatihaya ako at akala mo bangkay dahil halos hindi na ako humihinga habang nakahiga. Tumagilid akong patalikod sa kanya pero nang mangawit ako muli akong bumaling sa kabila. Napasingap ako dahil nakaharap pala siya sa gawi ko. Dilat ang mga mata talagang walang kurap na nakatingin sa akin. Ganun yung aking lalamunan at naging balisa. Tumihaya ulit ako at inayos ang kumot sa aking katawan. Mahal mo ba ako? Nanigas ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ang kanyang katanungan o kung sasabihin ko ba ang totoo o magsisinungaling na lang ako pero pinili ko ang huli. Hindi. Nautal kong sagot. Sinungaling. Umirap ako. Nagtanong ka pa. Bakit ba kasi niya tinatanong yun? May amnesia lang ako pero hindi ako bulag. May pakiramdam din ako. Natawa ako. Bago yan ah. Nakakapanibago talaga siya. May mata ka pero bulag ka sa mga bagay na patungkol sa akin. May pakiramdam ka pero wala ka namang pakialam sa feelings ko. Sabi ko habang nakatingin sa kisame. Sheena. Sorry. Bawi ko. Pinilit kong tumawa. Hindi ako dapat nagdadrama at nanunumbat kaso hindi ko na napigilan. Matulog ka na. Dapat maaga kang natutulog para gumaling ka na. Okay. Good night. Good night, Christian. Tumalikod na ako at nagtalukbong. Ang lakas ng aircon. Mainit ang kanyang katawan at ako naman ay ginaw na ginaw.
Inaantok pa ako pero nagising ang aking diwa nang maramdaman ko na tila naging matigas ang aking una na yakap-yakap. Namilog ang aking mga mata nang mapagtanto ko na hindi ito unan kundi katawan ni Christian. Magkaharap kami sa isa't isa at ang aming mga bisig ay nakayakap sa katawan ng isa't isa. Nag-iinit ang aking pisngi. Mariin pa akong napapikit at halos pigilan ko ang paghinga habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay niyang nakayakap sa akin. Pero muli niyang ipinatong ang kanyang braso sa aking tiyan. Nakakainis naman. Hinigpitan pa niya. Muli kong sinubukang kalasin pero niyakap lang tuloy niya ako. Hindi ko alam kung tulog ba ang lalaking ito o nagtutulog-tulugan lang. Pero sa ganoong posisyon naging komportable ako at hindi ko na malaya na muli akong ginupo ng antok. Mag-isa na lang ako sa kama nang muli akong nagising. Agad akong bumangon upang hanapin si Christian. Nagpunta ako sa banyo pero wala siya doon. 8:00 pasado na ng umaga kaya marahil pinapaarawan na siya ng kanyang nurse. Naligo na muna ako bago lumabas ng silid. Good morning, ma'am. Sa garden daw po kayo mag-aalmusal. Sabi ng isa sa mga maid. Good morning po. Sumunod na ako sa garden. Nakaupo na sila sa harap ng maliit na metal na table. Good morning. Bati ko sa kanila. Napatingin silang lahat sa akin pati na si Christian. Mukhang maaga din siyang naligo dahil medyo basa pa ang kanyang buhok. Titig na naman siya sa akin. Naalala ko tuloy ang nakagisnan kong ayos namin sa higaan kanina. Ramdam ko tuloy ang pangiinit ng aking pisngi. Napansin ko ang pagngisi niya sa akin kaya agad ako nag-iwas ng tingin. Tumikim si Daddy at si Mommy naman ay napataas ng kilay habang papalit-palit ang tingin niya sa akin at kay Christian. Habang hinihintay siyang matapos maligo, hinanda ko na ang kanyang mga damit na susuotin. Pinalitan ko din muna ang kobre kama at punda. Hindi pa naman madumi pero bago pa siya magka-amnesia ay maselan siya sa kanyang mga gamit. Ang tuwalya niya gusto niya nilalabahan kada araw. Ganoon din ang mga beddings. Dinaig pa niya ang babae sa kaartehan. Ako lang nagpapalit pero ang labandera na ang bahalang maglaba at magplantsa sa mga ito. Nang magbukas ang pintuan ng banyo, agad ako lumingon sa kanya pero dahil nakatapis lang siya ng tuwalya sa katawan, mabilis din ako nag-iwas ng tingin. May bathrobe naman siya doon sa banyo. Bakit hindi na lang yun ang ginamit niya? Tumikim ako dahil nanunoy yung aking lalamunan. Nilapitan ko siya habang ang tingin ko'y nasa baba lang. Tinulungan ko siya lumapit sa may couch kung saan ko inilagay ang mga damit niya. Dapat siya na lang din mag-isa magbihis eh. Hindi siya komportable sa kanyang nurse kaya wala na ito. Kaya ako na lang mag-isa ang nag-aasikaso sa kanya. Ay naku, Sheena. Bakit mo pa inaasikaso? Hihiwalayan ka din naman niya dahil may mahal na siyang iba. Sita ng aking isipan. Sa totoo lang tinatanong ko din ang aking sarili kung bakit ko pa ito ginagawa. Ang puso ko ang sumasagot ng mahal ko siya, kaya ganoon. Bakit kaya ganoon no? Kapag nagmahal ka nagiging bulag ka. Ako yata talaga ang bulag sa amin dalawa. Ako, ata itong nagmamanhid-manhidan dahil kahit hindi naman niya ako mahal, pinipilit at sinisiksi ko pa din ang sarili ko sa kanya. Kaya kung nahihirapan at nasasaktan man ako, walang ibang pwedeng sisihin kung hindi ako. Kaso mahal ko eh. At least kapag naghiwalay na kami, wala akong pagsisisihan dahil hindi naman ako nagulang sa pagpaparamdam sa kanya kung gaano ko siyang kamahal. Bumuntong hininga ako. Inakbayan niya ako habang iika-ika siyang naglalakad palapit sa may couch upang doon maupo. Inabot ko na naman sa kanya ang kanyang brief, sabay talikod. Hindi ko naman nasiguro siya kailangan tulungan pang isuot yung underwear niya. Imposible naman pati pagsuot ng underwear ay hindi pa niya kaya. Bakit namumulang pisngi mo? Nanunod yun niyang tanong. Inikot ko lang naman ang mga mata ko. Pagkatapos magsuot ng kanyang brief at sweatshorts ay tinulungan ko siyang isuot ang kanyang t-shirt. May sugat at hindi pa gaano gumagaling ang malaking pasa sa kanyang braso, kaya hirap siyang igalaw ito, lalo kapag kailangan niya magsuot ng damit. Kunin ko lang ang oil. Sabi ko sa kanya, kailangan kasi i-massage ang kanyang binti upang maginhawaan siya. Ayaw din kasi niya mag-hire ng masahista. Pakiramdam ko talaga sinusubukan niya ako. Gusto niya siguro mahirapan ako para umalis na ako. Atat na siguro ang babae niya na magkasama sila. Hinawakan ko ang kanyang binti at ipinatong ito sa aking mga hita upang mamasahe. Naramdaman ko ang pagkatigil niya at ang pagtingin niya sa akin ng mariin. Nagkunwari naman ako na hindi siya napansin. Naglagay ako ng oil sa mga palad bago ko ito pinahid sa kanyang isang binti. Ikinalat ko ang oil bago ko sinimulang masahihin ang kanyang binti. Umawang ang kanyang mga labi. Umayos din siya ng upo at sinandal niya ang kanyang likod sa backrest ng sofa. Napaungol siya kaya tumigil ako, lalo at nakita ko ang pagpikit niya ng kanyang mga mata. Masakit ba? Nag-aalala kong tanong.
Aliw, ituloy mo lang. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Sambit niya nang hindi tumitingin sa akin. Nang matapos ang binti niya, sinunod ko naman ang kanyang talampakan. Nang matapos, marahan ko ibinaba at ang isa naman ang kinuha ko. Hindi mo ba mamasahin ang hita ko? Tanong niya na ikinatigil ko. Ha? Ang binti mo lang naman sinabi ng nurse noon, di ba? Maang ko namang tanong. Medyo masakit din kasi. Sabi niya. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pakiramdam ko kasi pinaglololo ko na lang niya ako, lalo at may kakaiba akong nababasa sa kanyang mga mata. Mamaya na. Sabi ko habang sinimula ng masahihin ang binti niya. Ang sarap mo mabasahe. Sabi niya habang nakatingala. Napangiti lang naman ako pero hindi na ako sumagot pa. Tapos na. Sabi ko. Hindi pa tapos ang hita ko. Nakanguso naman niyang sagot. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa pinagsasabi niya at inaasta. Oras na para kumain ka dahil iinom ka pa ng gamot. Sabi ko at agad nang tumayo. Loko-loko siya. Mukhang plano pa niya akong akitin. Wala akong plano na magpagamit sa kanya kung yun ang plano niya. Kitang-kita kong ebidensya na apektado siya sa ginawa kong pagmasahe sa kanya. Namukol ang kanyang alaga. Bahala siya. Nagstay lang ako dahil gusto kong alagaan siya habang hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Pero wala naman akong plano na makipagsiping sa kanya. Hanggang doon na lang ang pagiging asawa ko sa kanya dahil kung wala naman siyang amnesia, alam kong hindi siya magiging ganito sa akin. Tsak na pandidirihan niya ako. Maghihiwalay na din naman na kami kaya hanggang sa pag-aasikaso na lang sa kanya ang role ko bilang asawa niya. Hindi nakasali ang pagbibigay sa kanya ng katawan ko. Kinuha ko ang pagkain niya sa kusina. Hindi pa din siya kumakain sa dining. Gusto niyang dinadala ang kanyang pagkain sa kwarto. Hindi mo ko susubuan? Nangingiti niyang tanong. Sus, nagpa-cute pa. Magaling naman ang kamay mo ah. Inayos ko mga pagkain niya sa maliit na lamesa sa kanyang harapan. Masakit pa kaya? Sabi niya. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay. Nanginginig pa ito pero alam ko namang umaarte lang siya. May pagkamakulit din siya eh. Nailing na lang ako pero pinulot ko pa din ang kutsara upang subuan siya na gaya ng gusto niyang gawin ko. Lumawak naman ang mga ngiti sa kanyang labi. Kain ka na baby damulag. Saya. Natatawang sabi ko. Mumanga naman siya kaya napabungis-ngis ako. Kapag wala na ako dito, mamimiss mo kaya ako? Wala sa sarili kong tanong sa kanya. Natigilan siya sa pagmuya. Tumikim naman ako. Sa isip ko lang iyon eh. Bakit ko ba yun nasabi? Gusto mo nitong gulay? Tanong ko upang walain ang aming usapan. Tumango lang naman siya. Matapos kumain, inabot ko sa kanya isang basong tubig at mga gamot niya. Nilagpit ko na ang kanyang mga pinagkainan. Inilagay ko ito sa tray. Magpahinga ka na muna. Sabi ko bago ako tumalikod. Sheena? Tawag niya sa akin kaya nilungon ko siya. Talaga bang aalis ka? Hindi ko alam kung ano sasagot ko sa kanyang tanong pero mas lalong hindi ko maintindihan kung bakit niya pa ito tinanong. Kahit na naiinis sa kanyang katanong ay pinilit kong umiti. Kailangan? Maiksi kong sagot. Kailangan at dapat lang dahil hindi mo naman ako mahal. Para maging masaya na din ang buhay mo. Mamimiss kita. Sambit niya. Natigilan ako pero hindi ko na siya ulit tinanong pa. Nagtuloy-tuloy na ako sa paghakbang hanggang sa labas ng kanyang silida. Hindi na muna ako bumalik sa aming silida. Nagpalipas ako ng oras sa garden at pumasok lang ako nang masiguro kong tulog na siya. Bawat araw na lumilipas, pabigat din ang pabigat ang aking nararamdaman. Sarili ko lang talagang pinahirapan ko dahil sa ginagawa ko. Tama nga si Shell, isa talaga akong martir. Nagpapakatanga pagdating sa pag-ibig. Kahit alam na nasasakta, hindi pa din bumibitaw. But all of this are temporary. Soon, I'll be leaving this house. I'll be leaving Christian. And soon, everything will be just part of the past. Alaala na babalikan at tatawanan na lang pagkatapos ng maraming taon. Sa ngayon, kailangan ni Christian kaya mananatili ako para alagaan siya. Ako pa din naman ang asawa niya hanggat hindi ako umaalis at hanggang hindi niya sinasabi na mag-file na siya ng annulment namin. Tumingala ako at pinagmasdan ng kalangitan. Puno ng bituin ng langit at ang buwan ay bilog at maliwanag. Kumusta na kayo dyan sa langit, Mama at Papa? Tanong ko habang nakatanaw sa bilog na buwan. Naalala ko nung mamatay ang lolo ko nung ako ay maliit pa. Ang sabi ni Mama, nagpunta daw si Lolo sa buwan at mula doon ay nakatingin daw siya sa amin na mahal niya sa buhay. Ngayon kasama na niya sina Mama at Papa. Kung hindi kayo namatay, siguro wala ako sa sitwasyon na ito. Siguro masaya tayo.
I would have pursued my dreams. But things changed, and everything that happened was beyond my control. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay mag-stick sa plano, to be sane until it's over. Magiging okay din po ako, Mama at Papa. Magiging okay din po ako, promise. Malamig na ang hangin kaya nagpasya na akong pumasok sa loob. Natutulog naman na siguro si Christian ngayon. Pinagmasdan ko ang maamong mukha ni Christian habang natutulog. Kahit tulog, mukha pa din siyang masungit. Nakakunod kasi ang kanyang noo. Tila ba may dala siyang problema hanggang sa pagtulog. Pero kahit na ganoon, wapo pa din siya. Dahan-dahan ko inilapit ang aking mukha sa kanyang mukha upang halikan siya sa kanyang pisngi. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinatagal ng ilang segundo ang pagdampi ng aking labi sa malambot at makinis niyang mukha. What are you doing? Inaantok niyang tanong na ikinagulat ko. Sa gulat ay mabilis ako lumayo sa kanya. Nakapikit ang kanyang mga mata at nang magbulat siya, nagsalubong ang mga titig namin. Seryoso ang kanyang ekspresyon at hindi ko mabasa kung galit ba siya sa akin dahil sa aking ginawa. Wala. Nautal kong tanggi habang ang aking mga mata ay hindi magawang tumingin sa kanya. Hiyang-hiya ako. Baka mamaya kung ano-ano nang iniisip niya sa akin. Baka iniisip niya na napakadesperada ko. Inangat kong aking sarili upang lumayo pa sa kanya ngunit bigla na lang niyang hinawakan ng aking palapulsuhan. Tila isang senaryo sa Korean drama nang tila maging slow motion ang lahat. Lalo na nang bumagsak ang aking katawan sa tabi niya. Nalalaka ang mga mata ko at ang aking bibig ay awang habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Nanatili namang seryoso ang kanyang muka at hindi ko mabasa kung anong kanyang iniisip. Sinubukan kong lumayo pero mabilis nilang pinagsalikop ang aming mga daliri. Hinila niya ako at ipinaunan pa sa kanyang mamasal na braso. Akala ko'y tulog ka na. Sabi ko habang nilalabanan ng pagkailang. Dinikit niyang kanyang mukha sa aking pisngi. Siningot niya ito. Bigla naman ako na-conscious. Baka mabaho ako at ma-turn off pa siyang lalo sa akin. Why bother? He don't like you anyway. Ani naman ang kontrabida kong utak. I stayed still. Halos hindi na ako huminga at gumalaw dahil sa pwesto namin ni Christian. Ito ang first time na magkadikit kami ng ganito. Yung hindi siya lasing. Matino siya at siya mismo ang nagkusa na dumikit sa akin.